Zion Christian Fellowship Baliwag, before I start, I'd just like to say this. No? I always believe that when it comes to obedience and giving our tithes and offering, it should not be giving based on situation. Alam niyo po, yung pagsunod natin kay Lord o pagkakaloob, nakasalalay sa nangyayari sa ating buhay at sa kasalukuyan nating kondisyon na pinansyal. Because alam niyo po kung bakit hindi dapat according to situation? Because situation changes. Nagbabago po iyan eh. Halimbawa, isipin mo, magbibigay po ako, susunod ako kay Lord kapag okay na. Kailan po kaya yon? Diba? Kasi hindi po permanente yung pangyayari sa buhay po natin. So I believe, when it comes to obedience and giving our tithes and offering, it should not be based on situation. Pag tiningnan mo po yung pitaka mo, wallet mo, maiyak ka po talaga. Pag inisip mo, marami kang babayaran, meron pong mga gastos, situational pong tawag dyan. But it must be based on our conviction. Nang ibig sabihin po, bago mang paisipin ang mga obligasyon o mga babayaran, na itanim mo na sa iyong puso, ito'y para kay Lord. Ang pagsunod ko'y para sa Panginoon. Di ba? Parang ganito yun eh. Pag nagpapaaral ka ng isang bata, ayusin ko lang, no? Pag nagpapaaral ka ng isang bata, yung tuition fee po niya ay mahal. Sino dito nagpapaaral ng anak? Nasa private school yung mga anak nila. Pag nalaman mong tuition fee na, bayaran na, anong nararamdaman mo? Sino dito, masaya ka, magbabayad ka ng tuition fee? Taas kamay. Nagtatalon ka, nagpo-post ka sa Facebook, about to pay my tuition fee. Di ba? Sino dito? Kasi po ang laki niyan eh. Narinig ko to sa isang mother ha. Itong nanay na to, nakasabay ko po sa isang pila sa Meralco. Nag-uusap po ang sabi niya, magbabayad na naman ako sa Sagrada. Sabi ko, bakit po parang di ho kayo masaya? Sabi niya, kasi bagamat yung pera na to ay meron na nasa akin, alam ko hindi akin to eh. Alam ko na hindi ko to pwedeng gastusin. Bakit? Nakalaan na ito sa tuition fee ng anak ko, kundi malalagot ako. I just came to realize na ganun din po pagdating kay Lord. Yung para sa Panginoon, alam mong kay Lord na yan, at alam mong hindi mo pwedeng hindi ibigay dahil iyan ay para sa ating Panginoon. But of course, we also understand situation. Iba-iba naman ang sitwasyon natin, di ba? Pero lahat tayo may pinagdadaanan. Amen po ba doon? Okay, alam niyo po, as your pastor, para makita niyo po, malaman niyo po na this is not just something na inuutos po namin, na pagkasunduan lang namin. We model it. Alam po ng mga leaders yan. Nandito po ang ating mga leaders, management team. We started giving our tithes continuous po yan. Okay? Above our allowance or salary. No? Pangalawa, ang first fruit po namin, sinimulan na po namin ibigay February pa lang. Dahil alam po namin yung capacity namin. Okay? Ibig sabihin po noon, alam namin na hindi namin kayang biglain, hindi namin kayang ibugso ng mabilis. Saka, pag binigla namin, alam ko po yung ugali ko, baka di ko maibigay pag nandun na yung pera. So, inunahan ko na ang Panginoon, in a way, hindi inunahan ng Panginoon, inunahan ko na yung pagkakaloob, sinimulan na po namin ng February pa o March, hanggang nakita po namin, na-realize namin, kalahati na kami. Why? Because we committed, we prayed as a couple na ang ibibigay po namin. Pera po yung ibibigay ni Jethro J.L. Jihaya. Iba ho yun, separate pa. We will give our whole month salary or allowance para po sa ating Panginoon dito sa first fruit. Why? Because we want to model it. Alam nyo, why we are so courageous and confident to teach this sa church? Because we're doing it. We're not saying this kasi ayaw po naming gawin ito, para sa inyo lang po ito or iba ang gagawa. No. Masaya kaming ginagawa. Alam nyo po, just to tell you, no, last 2 weeks ago, meron pong taga-ibang bansa na naabot po ng gawain natin. Pastor, dumaan po kami, hindi na tayo nagkita eh. May pinapaabot po kami sa inyo. Nagulat po kami yung blessing ng Panginoon. Seemingly, si Lord, tinutulungan kami sa first fruit na magbigay. And at the same time, to meet our needs. And then I was at the parking of our church, yung isa pong dumadalo sa church natin na bago lang, pag atras po niya, nabangga pa yung sasakyan. Sabi na, Pastor, yung haligi nyo dyan. Sabi ko, hindi namin haligi yan, sa bangko yan. Nabangga ako. Sino dito nabangga ka na pag atras mo? Sabi niya, Pastor, ako po. Sabi niya, pero Pastor,
Halip po kayo dito, may aabot po ako sa inyo. Hindi inabot, envelope. Inabot po yung envelope. White envelope, no? Ako pong pastor, kami mga pastor, magaling kaming kumapa. Pag kinapa mo, nahuhulaan na namin. Joke lang po yun. No? Pagkapa ko, sabi ko, ano to? 500. Well, hindi ko naman na-expect na magbibigay po siya. Hindi rin ko inaasahan, magbibigay siya. Nothing, wala naman po, okay lang. So anyway, niligay ko sa bag, pumunta kami sa ministry, kasi nagpapapray po siya. Nakalimutan kong tingnan. Siguro dahil nga iniisip ko, 500 lang. Hindi po. Nakalimutan ko tingnan, hindi dahil iniisip ko 500 lang, kundi nakalimutan ko talaga. Yun po totoo, nakalimutan ko talaga. Alam ni Pastora po yon. Kailan ko binigay sa'yo? Lunes? Martes? Tuesday na, doon ko lang po nakita na nag-assignment na ako, hinalungkat ko. Pagtingin ko, ganun pa rin yung kapal niya, hindi naman madami. Pagbukas ko po, hindi yellow. At lalong hindi blue. Cheque siya. Alam niyo po, napahiya ako, napahingi pa ako ng tawad kay Lord. Sabi ko, Lord, sorry po ha, iniisip ko po ay ito po ay 500, pero Lord, parang nililimitahan ka sa parang minaliit ko naman yata yung nagbibigay eh. So in my own human weaknesses lang, no? Alam niyo po, 10 times po doon sa 500 yung binigay. At alam ko na hindi na para sa amin yon. Binigay po namin sa first fruit para makabawas po. So doon ko na-realize, si Lord, pagdating sa pagsunod, alam niyang di mo kaya. Kaya nga tutulungan ka niya eh. Uunahan mo lang ng conviction. So I encourage you, don't give according to your situation. May need. I understand that kasi kami rin meron. Dumaan kami sa karamdaman kay Jethro. Marami kaming binayaran. Pero I realize, pag pinangunahan ka na ng takot at pangamba na ito na lang para dito, nilaan mo, para mong sinasabi kay Lord, Lord, hindi ka sapat, hindi ka dakila. At uunahan kita, Lord, kasi natatakot ako baka hindi mo ibigay. Ito po yung test of faith para sa atin. Now, I just want you to know, lastly, no, first fruit offering and faithfulness sa tithe and offering is not for us, not for the church. It's for you. Because the moment you are faithful sa pagbibigay, ibig sabihin po nun, na-appreciate mo na yung lahat ng meron ka ngayon galing kay Lord. Pangalawa, you are telling God, Lord, protect these blessings na meron ako. Huwag mo akong tatanggalin sa trabaho, huwag akong magkakasakit, huwag nawa akong siraan ng mga taong inggit sa akin, panatilihin mo ako sa trabahong meron ako. At pangatlo, ibig sabihin po nun, nag-aantay ka na mas malaki pang pagpapala because you're able to bless and give God your best offering para kay Lord. Di ba minsan, no, pag bumibili tayo sa tindahan, wala kang choice, bilhin. Bakit? Kahit tumaas yung bilihin, yung presyo, bibilhin mo. Bakit? Kailangan mo eh. Amen? Wala kang choice. Bibili ka ng isda, gulay. Lahat ng sinasabi ng mga nagugulay, minsan bibili kami gabi, madaling araw para mura. Pareho pa rin. Bumagyo po kasi, sir. Wala kang choice, bibilhin mo eh. Pag in-apply mo kay Lord yan, in a way parang wala kang choice. Bakit? Para kay Lord po yan. Amen po ba doon? Ganun lang po kadali yan. No? And we're saying this because nakikita natin yung resulta sa simbahan. Nasa church na po ang titulo ng lupa. Okay? At ito po yung sa church. Palakpakan naman natin. Hindi po ito sa kung kanino. Sa church po ito. Amen? Nang ibig sabihin po, this is where your taxes go. Na may napupuntahan. At sa darating na December 7, atin pong groundbreaking po ang ating lupa. Bakit? We're praying on the next year, by God's grace, tutulungan tayo ni Lord. Everything is by faith naman na magpakapatayo ng 3-story building. Pero mga kapatid, kailangan kasama po tayo dyan. Sama-sama tayo. Amen ba? Amen. So, again, just like blood, obey and give God not based on your situation, but by your conviction. Let me pray for each and every one of you. Tayo nga po isadilit na yumuko. At anuman pong kabalisahan, kahinaan, kabigatan na nararanasan natin. In my testimony, in others' testimony, lagi nyo lang tatandaan, tutulungan ka ng Panginoon. Basta unahan mo ng pananampalataya. Ipaglaban mo ang iyong pananampalataya at paninindigan para kay Lord. Ang prinsipyo na ikay makasusunod sa ating Panginoon. Lord, i-bless nyo po lahat ng mga nagkaloob. Kahit po yung mga balak pong magkaloob. Yung pong naghahanda, nag-iipon para sa kanilang first fruit offering. Lord, alam niyo po yung need namin. Hindi na po namin kailangang ulit-ulitin pang ikwento. Paalala sa inyo.
Dahil alam nyo na po ito, Panginoon. May mga bagay po kayong pinahihintulutan, nakikita nyo po na maigi, klaro ang aming kalagayang pinansyal. Pero salamat po, Panginoon, dahil hindi kayo limitado sa mga bagay na ito. And we believe, Lord, you can do all things, Panginoon, more than we could ever ask or imagine. Panginoon, alam namin na noon pa man, magpasa hanggang ngayon, araw-araw kayo ang dahilan kung bakit kami nakakakain, bakit kami nabubuhay, nakahihinga, bakit po kami nakapag-i-enjoy ng mga pagpapala na pinahiram niyo po sa amin. Kaya Lord, tulungan niyo po kami, Lord, na in our human way, maibalik namin ng appreciation. Kagaya nga po ng sinabi ng kapatid namin kanina, they're not giving their tithes and offering and first fruit because they want God to bless them. They will give it, Lord, and they're giving it because they are already blessed, because they've been saved, they've been forgiven by the Lord Jesus Christ. Dalangin po namin na kayo po ang magbigay sa amin ng lakas na manampalataya sa aming kondisyon. Huwag niyo pong payagan na ang takot, ang mamutawi, maghari, ang pag-aalala, at ang aming pong kakayahang isipin na kontrolado namin yung, at nauunawaan namin ang aming kondisyon. Ang kalkulasyon namin sa aming finances ang magdidikta kung paano kami susunod sa inyo. Because Lord, it's never about calculation. It's all about faith and trusting on the power and the mercy and the grace of our Lord. Salamat po, estudyante man, parent, single parent, senior citizen, young professional. Lahat po kami, Lord, dito ay kandidato ng pagpapala as long as we obey and fulfill our vows and promises unto you. Pagpalain niyo po na maging blessing at hindi maging burden po ito sa aming mga buhay. In Jesus' name we pray, lahat ay magsabi ng malakas at masayang Amen. Palakpakan nga po natin si Lord. Sige nga po, tumayo nga po tayo because may babasahin tayong mahaba-haba, aklat ng mga bilang, kabanatang 14. Numbers, chapter 14. Lulukso-lukso po tayo, pero susundan po natin ito, no? Okay? Sino po dito naniniwala ang salita ng Diyos ay buhay, dakila, dapat pong basahin at sundin? Amen. Okay, basahin natin to. Nalungkot ang buong bayan ng Israel at na nag-iyakan. Sige nga po, lakasan natin. Nagbulungan sila laban kina Moses at o kaya'y sa ilang. Kaysa tayo'y patayin ng ating mga kaaway sa lupaing pinagdalhan sa atin ni Yahweh at bihagi ng ating asawa at mga anak, mabuti pa'y bumalik na tayo sa Ehipto at nag-uusap-usap sila na pumili ng isang leader na mangunguna sa kanyang pagpabalik. Dahil sa hinagpis, pinunit nila Josue na anak ni Nun at Caleb na anak ni Jophene ang kanilang kasuotan. Sinabi nila, mainam ang lupaing tiningnan namin. Saganang-sagana sa lahat ng bagay. Kung malulugod sa atin si Yahweh, ibibigay niya ang lupaing iyon na mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Huwag lamang kayong maghimagsik laban sa Kanya. Magtiwala kayo sa Kanya at huwag matakot sa mga taga roon. Madali natin silang matatalo. Kasama natin si Yahweh at ginapinan niya ang kanilang mga Diyos, kaya huwag kayong matakot. Sinabi ni Yahweh kina Moses at Aaron, hanggang ngayon patuloy pa rin ang mga Israelita sa pagrereklamo laban sa akin. Kailan pa ba sila tatahimik? Sabihin nyo sa kanila na ito ang pinapasabi ko. Habang buhay akong si Yahweh, gagawin ko sa inyo ang narinig kong gusto nyong mangyari. Mamamatay nga kayo dito sa ilang. Sa mga kabilang, sa makatuwid ay inyong mula sa 2 taong pataas. Isa man ay walang makararating sa lupaing pinangako ko, maliban kina Caleb na anak ni Jophene at Josue na anak ni Nun. Ang makararating lamang doon ay inyong mga anak na sinasabi niyong na mabibihag ng kaaway. Sila ang maninirahan doon, ngunit mamamatay kayo dito sa ilang. Ang mga anak ninyo ay magpapalaboy-laboy rito sa loob ng 40 taon hanggang hindi kayo namamatay lahat. Ito ang kabayaran ng inyong hindi pagsampalataya. Ang 40 taon na pinagmanmanan ninyo sa lupaing iyon ay tutumbasan ko ng 40 taon ng paghihirap upang mahadaman ninyo ang aking puot sa loob ng panahong iyon. Akong si Yahweh ang may sabi nito at gagawin ko ito sa masamang bayang ito. Mamamatay sila rito sa ilang. At ang mga espiya na nagbigay ng masamang ulat na siyang naging dahilan ng kaguluhan sa Israel ay nilipol ni Yahweh sa pamamagitan ng salot. Ngunit
hindi namatay si Josue na anak ni Nun at si Caleb, lahat ng bilin ni Yahweh ay sinabi ni Moses sa mga Israelita at sila'y makakaupo na po tayo. The Lord bless the reading of His Word. Mga kapatid, as we end our month series, Tales of Thanksgiving, napakaganda, napaka-powerful. And I'll tell you, ano pong ginawa ni Lord, hindi sa iba, sa amin munang pamilya, because I cannot tell for their experiences. Sa amin lang po. I'm sure, ang daming blessing. Amen? Ang daming ginawa ang Panginoon sa isang buwan ng pasasalamat. Amen ba? Ang pamagat po ng ating pag-uusapan ngayong umaga na to ay the enemy of thanksgiving. Ang kalaban ng pagpapasalamat. Ang kalaban ng pagpapasalamat ay kalaban din ng Diyos. Dahil ang pagpapasalamat ay isang bagay na kalooban ng ating Panginoon. Sa talatang ito, may nakita po akong 4 na kalaban ang pananampalataya at pagpapasalamat. Number 1, warrior. Number 2, complainer. Number 3, overthinker. Number 4, withholder. Tingnan niyo po mga kapatid, pag nag-worry ka, magko-complain ka. Pag nag-complain ka, mag-overthink ka. Paano kung? Pag nag-overthink ka na, mag-withhold ka. Pipigilan mo ang pagsunod mo sa Diyos. Bakit? Iisipin mo, baka kulangin ako. Baka kapusin ako. Baka hindi mangyari yung tinutupad ng ating Panginoon. Pero ang punot dulo po dito mga kapatid sa 4 na to, ito yon, complainer. Nakatago siya sa pag-aalala. Bantayan niyo po yung simbolo at bugso ng pag-aalala dahil ang pag-aalala ay pagsibol ng pagrereklamo. Every time na nakaririnig po ako ng worry, alam ko na ang kasunod na kagad doon, pagrereklamo at pagdadaing. Kaya sa una pa lang para mapatay at matalo natin ang kalaban ng pagrereklamo, pigilan ang pag-aalala. Dahil ang pag-aalala ay binubuyo ng kaaway para itulak ka na palabasin ang pagrereklamo. Now, in other words, it's a stage, a process, and a succession. First, we worry, how will it happen? Then we grumble, it will never happen. Then we overthink, how can I make it happen? And lastly, we withhold by saying, I won't trust and obey the Lord since it did not happen. So, itong 4 na to ay mag-anak, magpipinsan. Pero ang kanilang leader talaga dito ay complaining. Ungratefulness instigated by complaining attracts punishment, curses, and death. Ang kawalang pagpapasalamat na binuyo at pinangunahan ng pagrereklamo ay nag-iimbita po ng parusa, sumpa, at kamatayan. Yung po yung binasa natin kanina eh. Grabe po no, ang lungkot ng nangyari sa Israel. 12 spiya, pinasurvey sa Kanaan. 10 ang dumaing at nagreklamo at nagdala ng bad report. Di natin kaya. At alam niyo yung ginawa nila? Since takot sila, kinumbinsin nila ang buong bayan ng Israel, huwag rin kayong pumunta doon. Huwag kayong magtiwala kay Moses na yan. 2 po ang nagdala ng mabuting balita. And it's always like this sa buhay. Laging malaki ang porsyento ng mga complainer, withholder, warrior, kesa sa nagpapasalamat kay Lord. You see, why did Caleb was able to bring a good report? Because they have a thankful heart. And a thankful heart have great faith. Alam mo, pag mapagpasalamat ka, di mo nakikita yung negative yung obstacle Ang nakikita mo, yung kamay ng Diyos. Kaya yung 2 ito, si Josue at si Caleb, ibig silang batuhin, patayin. Bakit? Dahil nga, naunahan na sila ng 10 spiyang kasama rin nila at nagdala na sila ng masasamang report. Sa isang pagtitipon, napakadelikado yung umpukan na ang dala reklamo at chismisan. Dahil ito yung nagkakalat ng negatibo. At dito makikita natin na ang pagrereklamo ay hindi simple, kundi sinful. Hindi simple na usapin. Ang pagdaing ay hindi simple, kundi makasalanan. Amen? Sabi ni Francis Schaeffer, the beginning of man's rebellion against God was and is the lack of a thankful heart. According to Francis Schaeffer, isang theologian, ang sabi niya, para sa kanya, ang kawalang pagpapasalamat ay hindi lang po attitude na masama, kundi isang uri ng rebellion sa ating Diyos.
Wala kang maririnig sa langit na nagrereklamo, pero sa isa na hinulog niya, si Satanas. Hindi nais ng Panginoon na merong reklamador sa kanyang kaharian. Hindi bagay sa anak ng Diyos. Nakasama niya ang ating Panginoon na dakila at mabuti, pero nadaringgan ng pagrereklamo. That's why ungratefulness is an enemy. Balikan nga uli natin yung sinabi ni Yahweh sa Israel. Very interesting because we can read this verse without even understanding and thinking, ano po ba nangyari? Ang alam lang natin, nagalit si Yahweh, papatayin niya yung mga nagreklamo, pero tingnan niyo po, bakit sila papatayin? Tingnan natin yung verse. Sabi dito, habang ako'y buhay, akong si Yahweh, ang nagsasabing, gagawin ko sa inyo ang narinig kong gusto niyong mangyari. Ano po ba yung gusto nilang mangyari? Sinabi po nila ng harapan kay Lord at kay Moses, mas maigi pang mamatay na kami. Ang hindi nila alam, naririnig sila ng Diyos. Mga kapatid, can I say this mga kapatid? Did you know na mas nakakairita yung naririnig mo kaysa nakikita mo? Alam niyo po ba yun? Lalo na kung ang naririnig mong nagrereklamo, kilala mo. Halimbawa po, may anak ka, sinabihan ka ng kapatid ng anak mo na yun, sabi niya, Mama, tingnan niyo nga po itong si Bunso, tingnan mo, paano siya magreklamo? Ayaw mo nang makita eh. Bakit? May inis ka pa lalo na, bakit? Narinig mo pa lang, inis na inis ka na. Hello? Ganun din kay Lord. Ang sabi ng Panginoon, hindi ko kayo gustong patayin. Gagawin ko lang yung gusto nyo. In other words, complaining is a prophecy of a self-destruction. Nagsasalita ka ng isang kapahamakan para sa sarili mo. Mag-iingat ka sa mga pagrereklamo. Halimbawa po, yung mga simpleng pagsasabi, ayoko nang mabuhay. Mag-ingat ka, baka tuparin ni Lord yun. Amen? Mas maigi pang mga wala na lang kayo lahat, ang gugulo ninyo. Mag-ingat ka, baka may magkasakit isa sa kanila. Ano ba naman tong bahay na to? Mas maigi pang wala na tayong bahay. Mag-ingat ka, baka masunog yan. Ano ba naman yung church na yan, yung pastor, pakahaba-haba mag-preach. Mag-ingat po kayo, baka ang magbigay sa inyong pastor, yung gusto nyo pong marinig at mauuwi po tayo sa maling pamumuhay. Complaining is very dangerous. Narinig ko, sabi ni Lord. Ano kaya itsura ni Lord doon narinig niya yun? Una, ito po'y insulto sa kanya. Pangalawa, ito yung gusto niyong mangyari Gagawin ko yan. Mangyayari ang sinasabi niyo ng paulit-ulit. Basahin natin sa English. I will do to you the very thing I heard you say. Hindi po sinabi ditong I saw you do o did. No, ang nakakalungkot dito, yung narinig ni Lord. Alam niyo kung bakit mas nakakairita yung narinig? Because our ears, pwede kang bulag, pero para ka nakakita. Because our hearing is so sensitive, it makes you creative, imaginative, and you can almost imagine even though you cannot see. Amen ba? Kahit po bulag ang isang tao, parang mas magaling pa sila eh. Mas alam pa nila. Bakit? Mas nahahasa ang kanilang senses pag wala silang paningin, kasi ang kanilang tenga po, ito ho yung parang nag-amplify, nag-echo back ng mga lugar kung saan mas natatandaan nila. Anyway, the very thing that they complained about and grumbled against God was fulfilled to them. Sabihin mo nga sa katabi mo, mag-ingat ka. May kilala ka bang reklamador? O ikaw yung reklamador na yon? Naririnig tayo ng Diyos. Hindi lang papuri ang naririnig ng Panginoon. Naririnig na ng Diyos ang paulit-ulit nating daing sa buhay. Complaining is the number one enemy of God. Complaining is a killjoy and it makes you unhappy. It is the enemy of God and thanksgiving. At alam niyo po, the problem with complaining is it's a habit so hard to break. Totoo po ba yan? Ito'y isang pag-uugali na napakahirap basagin, putulin, at sirain. Dahil ito po ay nakagawian na natin. Because as a person, we are naturally negative. We tend to look at the negative things in life.
na kondisyon na tayo ng society na dapat ang sinisita natin negatibo. Diba? Sa government, sa paligid, sa simbahan, lagi tayo nakakita. Halimbawa, kahit makakita ka ng maganda, hindi naman bagay sa kanya. Makakita ka ng pogi, may putok yan. Inggit lang tayo, no? Mayaman yan, pero isipin mo, malulungkot ang mga yan. Paano mo nalaman? Nakatira ka ba doon? Sino dito nanonood ng news? Ano po ang mas sikat na balita? Yung bad news. Bad news. Tingnan niyo po sa news. Sa portion po ng buong pagbabalita, 2 o 1 lang po yung magsasabing, good news naman tayo. Di ba? Tama ba? Good news naman. Bakit? Kasi po ang mas tinatangkilik ng masa sa media ay yung masamang balita. That's why tayong mga tao, na kondisyon po tayo na kailangan po negative lagi ang ating pong nakikita at pinakikinggan. However, ang sabi po ng Panginoon through the Bible, nais ng Diyos na ang mga Kristiyano, ang mga anak ng Panginoon, ng disipulo ng Diyos, ay maging iba kumpara sa mga negatibo. Ano pong sabi sa Philippians? Tingnan natin to. Chapter 2. Sabi dito, do everything without complaining or arguing so that you may become blameless and pure, children of God without fault in a crooked and depraved generation in which you shine like stars in the Philippines. Hindi. In the whole world. Hindi. In the galaxy. Hindi. In the ibig sabihin po, kung totoong may mga alien, may mga buhay pa sa ibang planeta, may nakaririnig sa iyong pasasalamat o pagrereklamo. Kayo nagtatanglaw sa buong universe through your thanksgiving. Amen? So ang tanong po dito ngayong umaga na to ay, how do I conquer the enemy in me called complaining? Again, kung tayo po ito, sinasama ko sarili ko, sinasabi ko pa lang po, delikado po ito. Delikado ang buhay ng isang Kristiyano na laging nagrereklamo. We need to conquer it. Amen? Number 1, aminin mo na ito'y problema. Admit that it's a problem. It's a problem for you, not for other people. So, aminin mo na problema mo rin to, hindi yung problema ng iba. Madali nating sabihin, alam mo yan, mareklamador talaga yan. Sa totoo lang po, lahat tayo may kanya-kanyang reklamo. Iba-ibang version lang, at saka medyo light lang pag ikaw nagsasalita kasi ang pogi mo eh. Saka cute ka. Di ba? Mukhang hindi reklamo ang dating, pero there are other forms of complaining. Kahit yung simpleng pag-comment lang, pag tiningnan mo na maigi, pinakinggan mo na maigi, reklamo na siya. Even gestures. Okay lang ba na malate tayo ng konti? Okay po, sige po. That's complaining. Amen? Meron ba kayong anak, pinaghugas ng pinggan? Sumunod naman, pero nagdadabog. Ba't yan nagdadabog? Ito na nga po, ginagawa ko na nga po eh. Ginawa niya ang tama, pero hindi niya ginawa ng tama. Gawin mo ang tama sa tamang paraan. Because God looks at our complaining heart. Amen? Sino ho dito ngayong umaga na to, kagaya ko, umaamin, may problema tayo ng pagrereklamo. Taas nga po kamay. Proverbs 28:13 says, a man who refuses to admit his mistake can never be successful. Nasa Bible na po yan. Hindi talaga magtatagumpay ang hindi umaamin. But if he confesses and forsakes them, he gets another chance. Yun yung problema natin eh. Nakakondisyon ang isip natin na tingnan ang mali ng iba, puwera yung mali natin. Kaya hindi tayo nagbabago. Hindi tayo lumalago. Dahil hindi natin nakikita na ang problema nila ay malaking problema din natin. Did you know that the most difficult part about complaining is recognizing that it is a big problem to you? Yan yung pinakamatinding problema. Na ito ay pinakalaking problema sa sarili mo, hindi po sa sitwasyon mo. Alam nyo, hindi ako nagre-reklamo. Di ba may mga term pa tayo, hindi naman sa pagre-reklamo po ha, hindi naman sa pagiging reklamador ha. May pinagaganda pa natin ng konti. Guilty po tayo lahat, di ba? Hindi naman po pastor sa pag-ano ha, kaya lang po kasi, napakainit po eh.
Hindi po yan tungkol sa kondisyon ng klima na walang aircon o ganito. Tungkol ho ito sa ating pagiging reklamador na may puso tayong reklamador. Amen. Question. If someone will record your life for a week, susundan ka, o di kaya hindi mo alam, mayroon pong CCTV. Alam yung sabihin ng CCTV? Anong purpose ng CCTV? Para pag may nahuli, may masisisi ka. CCTV. If someone recorded your life for a week, what would it reveal about your speech? Kung magre-record po sa'yo, araw-araw, mula po sa paglabas mo, pagbangon, pagsakay ng sasakyan, pagpunta sa school, pagbili sa tindahan, ilan kaya ang mapupuntusan sa'yo? Ito, nagsalita po ito ng ganito, ganyan. Palagay ko, kung ako po, baka hindi rin po ako pumasay. How much time will you spend griping, grumping, complaining, arguing, and saying, life stinks? Sabi mo nga sa katabi mo, admit and confess. Complaining is not just a bad habit, it's a sin. It's not just a response, but a form of rebellion against God. Kaya alam nyo po, sino po may mga anak ngayong maliliit pa lang po? Mga anak po namin maliit pa lang. Pag may narinig kaming complaining sa kanila, we deal with it immediately. Why? Ayaw namin ng ganong klaseng attitude. Naranasan, natanggap na lahat. Parang ang dami pa rin reklamo na nararanasan. Complaining, we need to confess it. It's a sin. It's very serious. Pakinggan niyo po yung usapang magkakaibigan. Kung magiging matalino kayo at magiging focus kayo sa conversation, makikita niyo po, 80% of your conversations are all about complaining. Hello, Mari, napansin mo ba si ganito? That's complaining. Alam mo, no? Kung tayo yun. Kung ako yun, baka ano. Anyway, kape ulit tayo. That's complaining. Maraming nangingiti, Ang kasalanang ito, ang kumitil ng buhay ng Israelita. Huwag mong isipin, paborito ka ni Lord. Kasi ang Israel, mas favorite ni Lord. Pero pinatay. Baka iniisip mo alam mo, pagdating kay Lord, kilala, ganyan po kami niyan, sanggang dikit. Sabi ni Lord, sino sabi sa'yo? Kung hindi niya pinatawad ang Israel, sino po tayo para hindi rin po makaranas ng ganong parusa? Pero again, we don't want that to happen. We want to be thankful. Amen? Pumalakpak nga po, mapagpasalamat. Kaya ko lang ito sinasabi sa talatang binasa natin kanina, 7 beses po na narinig po at nakita ng Panginoon ang kanilang salitang murmuring at complaining. Complaining, murmuring, grumbling is not simple. It is sinful. Para ganun lang, pinatay na kagad ni Lord? Hindi po. Hindi lang simpleng pagrereklamo. Alam nyo, bakit masakit ang reklamo kay Lord? Lalo na pagkilala ka na niya. At lalo na, matindi ang ginawa niya para sa mga taong ito. Anya't nagrereklamo pa rin. Diba? Ang masakit sa pagrereklamo, hindi ka naman masasaktan kapag nagreklamo estranghero, halimbawa, diba? Dumaan lang, no? Woo! Pangit mo. Kuba, marunong ka ba mag-drive? Di ba narinig yun ng ganon? Marunong ka bang lumiko? Di ba ganun lang? Ganyan, Nasi nakarinig na po ng ganyan. Ganun lang, Brad. Ganun. Pero pag ang nagsabi nito, nasa loob ng kotse, parang gusto mong itapon . Hindi naman po. Number 2, accept responsibility for your own life. Tanggapin mo ang responsibilidad. Aminin. Pangalawa, tanggapin. By the way, ito yung mga tip paano tayo matututong magpasalamat. Sino dito gusto matutong magpasalamat? Tatalunin natin ang pagrereklamo. Bakit? Hindi tayo sanay sa pagpapasalamat . Sanay tayo magreklamo. Okay? Many times, what do I mean by accepting responsibility for our own life? Many times, complaining is just an attempt to blame other people for the problems we have created. It's an excuse by focusing the blame on other people. Oo nga naman, di ba? Pag nagreklamo ka para sa iba, hindi masyadong napapansin ang pagkakamali mo. Kaya nangyayari,
Natutuon ang atensyon sa iba na ipinagrereklamo mo. Proverbs 19 verse 3 says, some people ruin themselves by their own stupid mistakes. Everybody say stupid mistakes. Yung salitang stupid po nasa Bible. Stupid mistakes. Ibig sabihin ng stupid, alam nilang tama, ginawa pa rin nila. Alam nilang mali, ginawa pa rin nila. That's stupidity. And then they blame the Lord. Di ba ganun po ang tao? Nag-inom, nanigarilyo, nagbisyo, nung nagkasakit, sino sinisisi? Si Lord kasi. Pinabayaan tayo ng Panginoon, di ba? Tapos sabay habang nasa ospital, kakanta, natutulog ba ang Diyos? Natutulog ba? Gisingin mo, pukawin mo. Ginawa mo yung mali, pero ibiniblame mo yung consequence sa ating Diyos. That's complaining. Do not complain how the ball bounces if you drop it. Pag may inihulog kang bola, kung paano ho ito uuntog, ano ba tawag doon? Tatalbog, uuntog, no? Tatalbog. When you bring problems into your life, you don't have a legitimate right to complain. Kung ikaw nagdala ng problema, manahimik ka. Sabi mo nga sa katabi mo, manahimik ka. Nagmamadali ka, tumakbo ka. Nauntog yung paa mo sa pintuan, di ba? Iikot-ikot ka ngayon kung sino masisisi, di ba? Yun yung masakit. Masakit pa sa break-up. Bakit? Wala kang masisisi. Anong gagawin mo? Manahimik ka, himasin mong maigi, at sabihin mo, ako may kasalanan nito. Amen? Yung iba po, bumagsak na sa subject dahil hindi pumapasok. Kung sino biniblame, hindi ho kasi kayo naging mabuting magulang sa akin eh. Stop blaming other people. Learn to be responsible sa ating pagkakamali. Yun yung problema eh. Gumagaling tayo ng gumagaling sa pagtatakip sa ating pagkakamali. Alam niyo, only solution para i-bless tayo ni Lord? Magsisi. Look at this verse na binasa natin kanina, no? Gusto ni Lord i-bless sila, dalhin sila sa lupang pangako. Masama po ba yun? Gusto ni Lord ilayo sila sa ilang na paikot-ikot at walang pagkain. Masama po ba yun? And yet, ang tao po, ang pinili pagrereklamo. Po pwede kaya sa buhay mo ngayon, may ginagawa nga ang Diyos na pagbabago sa iyo na medyo hindi mo gusto, hindi ka sanay, pero ang nakikita mo hindi yung kagandahan ng plano ng Panginoon, instead ang nakikita mo, hindi namin kaya yan. Hindi kami handa dyan. Napakasaklap, Kuya Eddie. Many times, complaining is just an excuse to be irresponsible and to not accept the fact that we caused this situation. Ang pagrereklamo ay pagiging irresponsable. Narinig yun na po ba yung salitang, we will reap what we sow? Kung ano tinanim, yun yung aanihin natin. Alam niyo po, totoo kasi yan kahit sa hindi Kristiyano eh. Kung anong tinanim mo, anihin mo. Alam niyo, instead of blaming others, instead of blaming God, why don't you just reap what you sow and change it and continue to move on life? Because that's life. Alam niyo, ginagawa ko, pag alam ko may mali ako, I say sorry. And then I move on and try to make it different sa susunod. Don't blame people. Sa mag-asawa, walang mangyayari pag di tayo magsosorry. Pero wag lang magsorry. Sabihin mo anong pinagsosorry mo. Dahil pag hindi mo masabi kung anong pinagsosorry mo, umuulit-ulit lang po ang problema. Don't blame. Say sorry. Amen? Whatever you want in life, nilagay ba natin yan? You've got to give it out. This is the inviolable rule of God. If you want friends, you got to be friendly. Wala kasi ako mga kaibigan eh. Ang sungit mo eh. Suplado ka. Lumalapit pa lang yung tao para mong ini-scan mula sapatos hanggang taas. Para kang scanner eh. Inaamoy mo pa para kang guard dog. Amoy kating ko to, hindi ko to kaibigan. Gusto ko yung mga amoy Victoria's Secret. Yan, kaibigan ko to. Siyempre, hindi ka po lalapitan ng mga yan. Gusto makipagbeso-beso sa'yo, lumalayo ka. Ayoko magdikit yung chinchansu niya saka sa aking pants 2.0. Baka magkaroon ng friction at fusion. Hindi ka friendly, kaya wala ka talagang kaibigan. Amen?
Si Pastora nagugulat, di kami taga rito sa Baliwa. Kada barangay may kumakaway sa akin. Kahit gabi. Minsan may bimiro pa sa akin, iniyakap ako. Huy, yun ginagawa mo. Pastor, ako to. Kalaro mo. Hindi ako takot maglakad sa Baliwa. Alam niyo kung bakit? Sa dami ng nilaroan kong basketball court, kinaibigan ko sila lahat, kahit hindi Kristiyano. If you want to have many friends, you got to be friendly. Minsan nga si Pastora nagtataka eh, grabe, kakakausap mo lang yan, magkaibigan na nag-a-appearan na kami. Taga saan yun? Taga Kabanatuan. Nagkausap lang kami. If you want to gain friends, you need to be friendly. Bubukas ka sa bintana, di ka nakatingin sa labas, nakatingin ka nan. Pasok sa sasakyan. May gustong hanapin yung mata mo, gustong kakawayan. If you want appreciation at home, you got to give appreciation. Hindi ako na-appreciate sa bahay eh. Ang tanong, ikaw ba, mag-appreciate ka ba? Thank you po sa ulam, salamat po sa luto, salamat po sa tulong, salamat pinagbuksan nyo. Hindi nyo ako pinagbuksan ha, sa gate. Isang oras na ako doon. Sino dito? Hindi pinagbuksan sa gate. Isang oras na. Katok ka ng katok. Ang masaklap nito, naririnig mo sila, ang saya-saya nila sa bahay. Woo! Andito ako! Woo! Biglang may lumabas, umihi, sabi niya, may tao kaya dito? After 1 hour. Pero kapatid, if you want to put in your marriage, you need to put your partner first in your marriage because you will reap what you sow. Amen? Everybody say, accept responsibility. May 3 uri sa buhay na ito. Una, accuser. It's your fault. Excuser, I'm the product of my environment. It's their fault. Ang chooser po, they are the most successful people because they always say, it's my fault. Alam niyo po, sa mga boss, gusto niyo pong malaman kung paano ho hindi ma-terminate pag nagkamali ka? Meron pong isang empleyado na late. Nakita po niya yung unang dumating, nagdahilan. Alam niyo po kasi, sir, totoo naman tayo, matraffic po ganyan. You need to be early kasi hindi ka dapat naging late. You're fired. Pagdating po niya, magsasalita pa lang siya, alam niyo, lumuhod na kagad siya, I'm sorry sir, I'm stupid, I'm lazy, I'm so sorry, you can fire me anytime from now. Pastor, anong sabi? Tumayo ka dyan, pumasok ka na diretso. Kasi ang gusto ng mga tao, pagpapakumbaba, pagtanggap sa kanilang pagkakamali. Hindi pa sikot-sikot. Amen? Subukan niyo po yan sa mga magulang niyo po. I'm sorry po, bagsak ako. Subukan mo lang, baka malay mo, iba po maging resulta. Tingnan mo lang. They accept responsibility for their own decision. When they reap what they sow, they take it and they move ahead. Nagtutuloy lang sila. So ano ngayon? Kung may dala-dala silang consequence, ang mahalaga, sa susunod, babaguhin namin ito. Ako po, bilang tao, marami akong dalang mga consequences na hanggang ngayon, nahihirapan ako. But that's life. That's part of life. Hindi tayo perfect. Nagkakamali tayo. But ang dapat lang natin gawin sa susunod, we make it better at hindi na natin uulitin ang nagawa natin pagkakamali. Amen? Number 3, develop the attitude of gratitude. 1 Thessalonians 5:18 says, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Sinasabi po ng Panginoon dito that we must give thanks in all, sa lahat. Sa lahat ng mga pangyayari sa ating buhay. Hindi lang po sa iilan. Kailan ba tayo nagpapasalamat? Pag may dumating na blessing, Lazada, ano pa ba? Pag may sweldo, walang bawas, may nagbayad ng utang sa atin, nagpapasalamat. Pero yung mga simpleng bagay nakakaligtaan po natin. Yung mga maliliit na natitake for granted natin, sabi ni Lord, in all circumstances. You cannot always be thankful for the circumstances. But you can be thankful in the situation. Notice that preposition, for, para sa. Pero ang sinasabi dito, sa lahat ng sitwasyon, because you know that God is working all things for good. Sino ba namang baliw nagpapasalamat sa may problema? Huwag ho kayong ganun ha. Papasalamat ka sa problema, hindi po. Nagpapasalamat ako sa Diyos kahit may problema ako, alam ko, lalagpasan ko to. Walang nagpapasalamat sa problema. Kasi hindi masaya ang problema. Ang pinagpapasalamat natin, alam natin sino po ang Diyos sa kabila ng problema na yan. Andun ang Diyos.
Ayusin natin ha, yung ating mga sinasabi ha. Hindi yung nagiging cliche na lang siya lagi. Thank you Lord, may problema. Sige lang. Aba, sige ikaw na. Kaya mo pala eh. Di sa'yo na lahat ng problema. Ang sinasabi natin, merong Diyos na in control at tutulungan tayo sa gitna ng problemang ito at matututo tayo dito. Amen? Saka dapat ang view natin sa problema, sige, palakpakan natin si Lord. Ang view natin sa problema, parang test, necessary. Hindi mo pwedeng i-skip kasi part yan eh. Kagaya ko ngayon, meron po akong 6 na papers na kinakaharap. So hindi mo pwedeng sabihin na, Lord, lagpasan ko to. Hindi, necessary siya eh, para makagraduate ka. So test siya kasi nag-enroll ka sa buhay eh. Gusto mo po bang wala ng test? Okay, mag-drop out ka sa buhay. Kung gusto mo, wala na talagang pagsubok sa buhay, di ba? That God has a plan and pattern in everything He allows to happen in our lives. He fits even the bad things in our lives into that pattern for good. Meron pong pattern ang Diyos na hindi po kayang talunin ng problema. Therefore, God's purpose for my life is greater than my problems. So in everything, I can give thanks, not for, but in all circumstances. I must develop the attitude of gratitude and I learn to be grateful for what I have because it's the tremendous antidote for complaining. Subukan nyo po ha, mamaya, bago matapos po ang buwan, sana po sumabay kayo. Pag meron kayong narinig na, na reklamo, hihinto nyo kagad at sabihin nyo, sige, say thanks. Magbanggit ka ng pasasalamat. Okay, yun po yung kasi ang sagot at gamot sa pagrereklamo. Amen? Christians, we are to be different. We must stand out in a crowd. We are to do everything without complaining and arguing. Bakit yan yung totoong anak ng Diyos? Hindi po maganda na anak ng Diyos, puros reklamo. Alam niyo po, yung nakikipagbangayan sa Facebook, di po bagay sa atin yan. Why? You can show your support and express your rights in a proper way as a Christian. Alam niyo, minsan pagdating sa politika, nakakalimutan maging Kristiyano, nagiging politician. Lagi niyo itong tatandaan, una, Kristiyano ka muna bago ka partisan. Nauna muna dapat ang pagiging Kristiyano. Eh wala eh, talagang nagkaaway-away na. Sino ba nagligtas sa'yo? Yung kandidato na yon? Hindi, si Lord. So gusto ni Lord, mag-shine ka as light. O sige, narinig nila yun, natama ka. Ang tanong doon, nakita ka ba nilang tanglaw? Mapupuntahan ka kaya nila? Eh, yung inaway mo na. Nag-create ka na ng division. Do you think you can share to that person? Ng gospel? Yun po problema. And in a way, that's also a way or form of complaining. Because we demand, we stress out our rights and expression. Meron akong sasabihin sa inyo, isa pong no-no sa relationship, yung lagi mong ini-insist yung alam natin. You know, as a Christian, kahit po alam mo yung solusyon, always use the word siguro po, maybe, o di kaya pag may binanggit kang tama at totoo, prinsipyo, ang lagi mong babanggitin, sa akin lang po ito nangyari, hindi ko alam sa'yo. Siguro iba rin po sa inyo, ewan ko lang po. Hindi natin dinidemand. Kahit hawak natin ang mabuting balita, hindi natin ini-insist sa isang taong hindi pa ready. Subukan mo lang sis, try mo lang. Sa akin, naging magandang epekto ni Lord, malay mo sa'yo din. Amen? Hindi yung parang tayo po ang may dalang solution sa lahat na parang tingin nila sa atin, ang galing-galing po natin. Hello? Philippians 4:11 says, I have learned to be content in whatever the circumstances. Kung meron mang isang pagsasanay na dapat mong katutunan, ang matuto kang makontento. Sino dito naniniwala na ang pagiging kontento ay kalakip noon ang pagiging mapagpasalamat? Kasi po, pag hindi ka kontento, lagi mong titingnan yung wala ka, hindi yung meron ka na. Amen? Pag hindi ka kontento, hindi ka makasusunod kay Lord. Lagi mong titingnan, kulang to. Hindi sapat to, para doon to eh. Makakalimutan mo ang Diyos. Mabubura ang Diyos sa picture sa buhay mo. You are worshiping the Lord and yet you're not obeying the Lord. That's a contradiction. Because the best way to worship the Lord is to obey the Lord. Kung sinasabi natin, sinasamba natin ang Diyos, dapat sinusunod mo ang Panginoon.
Para sa akin po iyon, mga kapatid. Sino po dito may anak na laging naboboard, laging sinasabi, Mommy, I'm bored. Daddy, I'm bored. Papa, I'm bored. May anak ba kayong ganon? Sino may asawang ganon? Dad, honey, I'm bored. Did you know that boredom is also a form of complaint against God? Ha? Oo. Alam mo kung bakit? Hindi ka masaya sa moment. Di ba mga anak ganon, di ba? I'm so bored. Sabi ng batang di pinahihiram ng gadget. Totoo po ba yun? Kaya siya bored. Hindi mo pinahihiram ng gadget eh. Subukan mo, bigay mong gadget. Hindi ka na niya naalala. Ay, may mami pala ako. May daddy pala ako. Mga kapatid, you are actually saying, Lord, kung ako ang Diyos, I could do a better job than you. Kaya kong pagandahin ito sa gusto ko. Ayun ang ibig sabihin ng bored eh. May gusto ka at hindi mo na-enjoy yung moment na binigay sa iyo ng Panginoon. Hindi porket di mo gusto. Halimbawa, gusto mo swimming pero dadaan muna kayo sa stopover, nature sightseeing. Hindi ko kasi gusto to dito eh. Yun nga eh. Hindi mo gusto pero gusto nila. So enjoy mo rin. Amen? Totoo po ba yun? Na hindi lang ito patungkol sa atin. So we teach our kids to also like what others like. Hindi lang yung gusto nila. Why? Nagiging self-centered sila. Pag ang sige, sundin na natin sila para di na umiyak. Congratulations, spoiled brat children. Ang mapapalaki mo. Amen? Number 4, look for God's hand in circumstances. Ang isang antidote po ng complaining, para po matalo, madethrone, matanggal sa trono ang naghaharing pagrereklamo. Hanapin mo lagi ang kamay ng Diyos sa mga pagkakataon. Yan po lagi sinasabi namin ni Pastora. Sa delay, sa unanswered prayer, we always say this. Buti na lang, no, hindi binigay ni Lord. Mabuti na lang, hindi tayo natuloy. Kasi kung natuloy pala, no, ay grabe ang mangyayari. Kung gusto mong makita ang kamay ng Diyos, ikaw maghahanap. Because that's faith. Binigay na ng Panginoon ang kanyang buhay para sa iyo, responsibilidad mong hanapin ang Diyos sa karanasan mo. Hindi trabaho ni pastor. Papaliwanag pa niya sa iyo, linggo-linggo. I-explain pa ng mga cell leader, pero di naman tayo sumusunod. Di tayo nananampalataya. Trabaho nating hanapin ang kamay ng Diyos sa sitwasyon. Bawa, anak mo may sakit. Salamat pa rin kay Lord kasi although na hospital siya, hindi siya na-admit. Doon lang siya sa ER, naiuwi din siya. Thank you Lord sa kamay mo. Ganun pong ibig sabihin nun. You can lessen your complaining. Mababawasan po ang ating pagrereklamo. Tingnan po natin itong pong 2 Corinthians 4:17-18. I want you to read this, no? At napapagod na ako kakasalita. Kayo naman po. Ready, go. This small and... So we... But on the... What is sin? Last only. But what can it be? Oh, di ba? Yan. Oh, may problema pero temporary lang ito. Sino nagsabi? Si Lord. Ang tinitingnan namin hindi yung nakikita, nakikita kundi yung hindi nakikita na plano ng Diyos. Dahil alam namin hindi ito magtatagal. Totoo nga. At dahil ganun ang pananampalataya mo, sabi ni Lord, yan ang mangyayari sa buhay mo. If you keep on complaining, Lord, kami na naman, may sakit na naman. Totoo talaga, sasakyan ng demonyo yan. Ulit-ulit po ang problema sa ating buhay. Hello? There are problems that come into our lives, no doubt, but the way you look at them determines your attitude. Positive people realize that God is controlling the circumstances. God is fitting everything into His pattern and His purpose is greater than your problem. Alam niyo kung bakit hindi ka dapat mag-complain at dapat makita mo ang kamay ng Diyos sa lahat? Halimbawa, matraffic. Mabuti na lang pala, matraffic tayo. Kailan ba yun, Aiso, na-traffic tayo, no? Na late? Mabuti na lang, na late tayo. Bakit? Kasi kung napaaga pala kami, may problema. So thank you, Lord. Sino dito naniniwala? Yung mga delays, divine intervention pala ni Lord yun. Mabuti na lang. Bakit? May banggaan doon sa unahan. Naku po, kung nagmadali tayo, di nabangga ka rin. When we are complaining, we are challenging God in 3 things. Number 1, you are questioning God's wisdom. Mas matalino ka pa kay Lord. Number 2, you are doubting God's care.
Sinasabi mo, hindi nagmamalasakit ang Diyos. Diba sabi ni Martha, don't you care, Lord? Ako lang nagtatrabaho dito. Yung kapatid ko nakaupo lang dyan sa harapan mo. Number 3, you're forgetting God's goodness. Mga kapatid, kaya ko ito binabanggit. Ito yung mga bagay na simple na hindi dapat mawala sa buhay Kristiyano at sa isip natin. Fast-paced na po ang mundo. Marami na tayong nababasa sa Facebook. And can I say this, mga kapatid? Ang Facebook hindi reference ng pananampalataya. Hindi manual na susundan mo ng iyong pananampalataya. Do not be conformed on the pattern of the Facebook, but be conformed on the pattern of the Bible. Huwag kang magbasa sa Facebook kasi opinion yan ng mga tao. Pero ito opinion ng Diyos. Ito mga binabanggit ko sa inyo ay mga simple at basic elementary na katotohanan na dapat hindi nawawala sa tao. For example, ang pagiging mapagpasalamat, basic yan eh. Hindi yan dapat nawawala sa tao. Dito ka man o sa ibang bansa, pag nag-abroad ka, tas nagyabang ka at hindi ka na marunong magpasalamat, anong tingin sa'yo ng mga tao nasa Pinas? Mayabang ka. So ito yung mga ugali na dapat hindi nawawala sa isang tao. Amen? Kasi ito po yung nagpapaganda sa pagtingin nila sa atin. Hindi ka nila hinahangaan kasi mayaman ka. Hinahangaan ka nila kasi sa kabila ng iyong narating, hindi ka nagbago. Ang pagiging makadiyos ng tao ang nagpapaganda sa paningin ng iba para sa atin. Amen ba? Palakpakan nga po natin si Lord. Panglima at panghuli, mag-practice ka na mag-speak ng positive. Subukan nyo nga po ngayong umaga na ito, sabihin mo nga, thank you Lord. Yung katabi mo, sabihin mo sa akin, anong pagpapasalamat mo sa katabi mo na yan? Sige, sabihin mo. Salamat na lang sa'yo. Ganun po ba? Salamat na lang sa'yo. Wala na akong magagawa eh. Di ba? Nasubukan nyo na po ba yan? Pasalamatan. Salamat ha. Salamat ha. Salamat, lilibre mo ako mamaya sa lunch. Ha? Complaining na naman yan. No? Nagdi-demand ka. Complaining is a habit. Habits are only broken by replacement of something else. Gusto mong palitan ang masamang ugali ng reklamo? Palitan mo siya ng habit ng pasasalamat. Kaya nga po sabi ko sa inyo, isang buwan walang magrereklamo, pipitikin ang bibig. Kasi po, it takes 30 days to form a habit. Well, if you have started it on the first day, congratulations, naka-form ka ng habit na napakaganda. Subukan nyo isang buwan na wala kang hinihingi kay Lord, puros pasalamat. Anyway, kahit di ka humingi, alam na ni Lord yung need mo, bibigay niya eh. Puros pasalamat lang. Tingnan ko lang po kung ano mangyayari sa buhay mo. Replace your criticism and complaints with compliments. Sa lagi niyong pinupuna, nakita mo na ba siya? Ayun, nakita mo na naman, di ba? Ayan yan. Subukan mong baguhin ng konti. Punahin mo siya ng pasasalamat. Punahin mo siya ng positibo, no? Alam mo, friend, ang ganda mo ngayon, di ba? Joke. Hindi ka nagjo-joke. Totoo talaga. Alam mo, bumata ka. Di ba? Napansin ko po yung mga may edad, pagka babatiin mo, para mas bata po kayo sa damit yung yan. Di ba? Iba yung pakiramdam, no? And ano po how much does it take from you to compliment someone? Nothing. Nothing. Kaya di ba, pag umaga pa lang, piliin mo maging complimentor. Hindi consumer. Lagi kapag nakita ka, thank you po, winalis nyo po yung aming bakuran. Salamat, sinali nyo po. Yung kasipagan nyo po ay nagpapalinis sa ating kapaligiran dito. Hindi yung umaga pa lang, galit ka sa loob ng bahay, dinadala mo sa labas. Pati sa gwardiya. Buksan mo na kagad yan. Ha? Kung ano yung nangyari sa iyo sa loob ng bahay, huwag mong idamay sa labas. Sabi mo ka sa katabi mo, huwag ka magkalat. Yung kalat mo, ano ba tawag doon? Linis mo. Huwag mong i-share sa iba. Dadarive ka. Kinalat mo yung galit mo sa lahat. Busina ng busina, di ba? May e-bike na nag-cut. Tapos ang nakakatuwa, pagliko ng e-bike, nakangiti lang sa'yo. Peace! Tit, tit, tit. Sabi ko kay Pastora, anong isipin Papa ng tit, tit, tit? Ibig sabihin nun, umiwas ka. Be thankful kay Lord lagi. Sige nga po, sabay-sabay nga tayo. Thank you, Lord. Ready, go. Thank you, Lord. Amen. Palakpakan natin si Lord. Sige na nga, tapusin na natin to. Sino dito nung bata ka, siga ka? May kaibigan kami ni Brother Don, si Junjun. Maliit lang yun, pero grabe po. Pag nakipagsuntukan, kahit malaki, talagang, kaya doon lang kami lagi.
Pagka nakita, Jun, inaway ako dito. Patay ka na, lagot ka na kagad kay Jun. Oh. Kaya may kasabihan ng mga bata kami, be careful who you pick your fights with. Mag-iingat ka, sino kinakalaban mo. Sino dito, bata ka pa lang, di ba? Pag nalaman mo yung kinalaban, kung hinig ka na talaga, di ba? Ayaw mong lumabas sa school. Ngayon kasi, pag kami awayan, pinaparinggan sa Facebook. Kami walang Facebook noon, inaabangan lang sa gate. Mas matindi po yun. Di ba? Ngayon kasi pag may kalaban, paparinggan mo, napakakapal na mukha mo, walang hiya ka, di ba? Sorry sa word. Noon po walang ganon. Hindi kami nagsasabihan. Nag-aabang lang po sa gate. Andiyan na ba? Malapit na. Umaatras abante po na parang nagchat-chat siya eh. Palalabas, uuwi. Meron po talaga kami kaklase. Ginabi na po, di pa talaga lumabas. Takot eh, may nag-aabang sa labas eh. You don't want to fight God by your complaining. The folly of men for fighting against someone bigger and stronger, more powerful, like God. Kahibangan lang po ang makikipag-away sa Diyos sa pagrereklamo. Ayaw mong gawin yan. Amen ba? Sino dito naniniwala hindi ka dapat nakikipag-away sa ating Diyos? Now, balikan nga po natin yung verse na to. Habang buhay ako, bro, doon tayo sa habang buhay ako. Habang buhay akong si Yahweh, gagawin ko sa inyo ang narinig kong gusto nyong mangyari. Mamamatay din kayo sa ilang. Now, ang sabi sa Proverbs 18:21, the tongue has the power of life and death. Kaya pala. Because ang bibig, ang dila mo ay may kapangyarihang magsambit ng kamatayan o ng buhay. Kaya iingatan mo ang lumalabas sa iyong dila. Amen? Pag meron kayong mga anak, di magising sa umaga, huwag niyong pagalitan, huwag niyong murahin, huwag niyong sabihan, gisingin niyo na maganda, gising na Alden. Naantay ka na ni Catherine. Di ba? Ganun dapat, di ba? Ito naman ang aming future congressman, di ba? Gising na, mayor. Compliment. Gandahan po natin. Huwag po nating sabihan ng mga negatibo. Ang tamad-tamad mo, ganito, ganyan. Bagkos ang gamitin natin mga magagandang salita. Amen? Amen? Kasi ang naging walang nagagawa, pero malaki ang nagagawa ng compliment. Palakpakan nga po natin si Lord sa buhay po natin. What are the words that God is hearing coming out from your mouth daily? He promised He will do it, and it will surely happen. It will come to pass. It is not just a complaint, it is your very confession, declaration, and grabe. Two more verses. Matthew 12:36. I tell you, on the day of judgment, people will give account for every careless words they speak. Kala po natin no, yung gawa lang, hindi, pati salita. Mag-iingat po tayo dahil dalawang nakaririnig, si Lord at ang kaaway, si Satanas. Amen? Proverbs 21:23. Whoever keeps his mouth and his tongue keeps himself out of trouble. Did you know na ang mga monastery monk sa isang buong taon, mga mongha, yung kalbo, nagpapakalbo, tumitira sa mga bundok, they are only allowed to speak every year 2 words. 2 words lang. Ade, 2 words. Ano kaya no kung ganun din ang buhay natin? Sa isang buong taon, 2 set of 2 words lang sasabihin natin. Siguro po, matutuwa ang Diyos kung sa unang privilege natin magsalita ang maririnig niya, thank you. At sa susunod po na huli, praise you. Tayo po tumayo para sa isang panalangin. Pwede po ba nating itaas ang ating mga kamay?
Saan po ba nagmumula ang ating mga salita sa ating puso? Kung ano ang laman ng puso, yun po ang labas ng uso. I pray ngayong umaga na to, na ayusin, paghilumin ng Diyos ang laman ng puso po natin. Because a grateful heart will produce a praiseful mouth, a thankful mouth. Before I pray, awitin po natin yung through it all, no? Pwede po bang sabay-sabay nating sambitin, banggitin ang mga pasasalamat natin kay Lord sa buong taon na ito bago matapos po ang month ng November? I want you to praise God. I want you to thank the Lord. I want you to worship the Lord in your life. Come on, sige po. Pwede bang ibuka mo ang iyong bibig at simulan mong pasalamatan ng Diyos sa iyong kinakatayuan? Sabihin mo, Lord, thank you sa family ko. Thank you sa mga kaibigan ko. And let your praise and thanks be heard by the Lord ngayong umaga na to. Sige nga po, iparinig natin yan. Thank the Lord sa trabaho. Thank the Lord sa good health. Thank the Lord, He has saved you. He has blessed you. He has never abandoned you. Thank the Lord, He has been answering your prayers every day. Now, I want you to praise the Lord, lift your voice kay Lord, at sabihin po ang maraming mga katagang pasasalamat sa ating buhay na Diyos. Ang katapatan ng Panginoon hindi nagkukulang kailanman, kahit nagkukulang po tayo. How can I repay the Lord? What can I render for all the good things that the Lord has done in my life? I will sing praises to God. I will offer my vows and fulfill my promises. You know, thankful people always fulfill their promises to the Lord. They always fulfill their vows in the Lord. They offer sacrifices on the altar of the Lord. Before I pray, I want you to face each other and start thanking your seatmate. Kung katabi mo, mami mo, tita mo, kapatid mo, I want you to thank them, anak mo. Sige nga po, speak words of power and life sa kanya. I want you to appreciate your seatmate right now. Your family. Sabi mo, you know, you're an encouragement, you're a blessing to me. Natutuwa ako pag nakikita kita. Huwag mo sabihin ngayon lang ha, lagi, araw-araw. Amen? Let us pray. Lord, we offer our praise and thanks to you. Help us to defeat this enemy called complaining. Because complaining, worry, complaining, withhold. Napipigilan kami, Lord, complaining over things. So that's why, Lord, sinusuko po namin sa inyo ang aming pusong mapagreklamo, mapagdaing. Tulungan niyo po kami ngayong umaga na to na itaas at palabasin ang aming papuri, pagsamba, at parangal sa aming buhay at mabuti, makapangyarihan, dakilan Diyos. Tulungan niyo kami, Lord, na ipagpatotoo ang mga ginawa niyo sa aming mga buhay. As we end, Lord, this month series about Tales of Thanksgiving, hindi dito matatapos ang aming pasasalamat. Hindi dito matatapos ang aming pagsamba. Hindi dito matatapos ang aming pagpupuri. Dahil alam namin, hindi natatapos ang iyong pagpapala, ang iyong kabutihan, ang iyong katapatan, ang iyong pagpapagaling, ang iyong pagtugon sa aming mga dalangin. Thank you, Lord. Praise is powerful. Thanksgiving is powerful. Ito po ang aming dalangin. We will shine like stars in the universe for your greater glory alone. In Jesus' name we pray. And all the people of God says aloud, Amen. Come on, let's praise the Lord. You're
to the Lord. Sing hallelujah. So good and faithful. Hallelujah. Once again, we will sing hallelujah. Come on. I'll sing to you, Lord. Come on. Yes, Lord. To me. Thank you, Lord. I'm buried in everlasting arms. You never let me go. Continue to sing. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm buried in everlasting arms. You never let me go through it all. Hallelujah.